Ito ay kwento tungkol sa isang bank executive at sa kanyang pamilya na nagbakasyon sa Boracay. Ngunit hindi na nakabalik pa sa Maynila. Ayon sa kapatid ko, nangyari raw ito ilang taon nang nakalipas. Si Mrs. Belen Cruz ay isang mahigpit at respetadong executive sa isang bangko sa Manila. Kilala siya bilang seryoso, istrikto at walang paligoy-ligoy pagdating sa trabaho. Ang asawa niyang si Francis naman ay nagtatrabaho sa isang malaking advertising company sa Makati. Mayroon silang 2 anak, isang 7 taong gulang na lalaki at 5 taong gulang na babae. Sa kabila ng sobrang busy na schedule ni Belen, sinisiguro niyang may oras siya tuwing summer para makasama ang kanyang pamilya. Mahilig siyang magplano ng mga bakasyon, minsan sa Baguio, Tagaytay o Batangas. Pero noong taon na iyon, espesyal ang kanilang plano. Boracay. Pinag-ipunan nila iyon buong taon. First class ang buong bakasyon nila, mula eroplano hanggang resort hotel. Pagdating nila sa Boracay, agad silang namangha sa puting buhangin at malinaw na dagat. Isang araw, nagpasya silang mag-rent ng yacht para mag-island hopping at mamasyal sa paligid ng isla. Sila lang ang pasahero sa bangka bukod sa crew. Buong araw silang naglibot sa dagat, naligo, kumain at nag-enjoy bilang pamilya. Ngunit pagsapit ng gabi, habang pabalik na sila sa main island, may napansin silang kakaiba. Nahihirapan na ang crew sa pagkontrol ng yacht. May problema ba? Tanong ni Francis sa kapitan. Okay lang po sir, inaayos lang namin ang direksyon. Sagot nito. Kahit may kaba na silang nararamdaman, pinili nilang magtiwala sa crew. Sa labas ng cabin, maririnig ang malalakas na hampas ng alon at ang nakakakilabot na tunog ng mga ibon at paniki sa madilim na kalangitan. Lumipas ang gabi, pero hindi pa rin sila nakararating sa Pampang. Kinabukasan, kumalat ang balita sa Boracay. May nawawalang pamilya sakay ng isang yacht. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang Coast Guard at mga lokal na otoridad. Ngunit makalipas ang 48 oras, wala pa ring natatagpuan. Kalaunan, tuluyan ang idiniklara ang pamilya Cruz bilang nawawala sa dagat. Nagluksa ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Ilang araw pa ang lumipas bago natagpuan ang mga bangkay nila sa gitna ng dagat. Pero may kakaiba. Ayon sa mga rescuer, hindi raw bloated o namamaga ang mga katawan nila gaya ng normal na nalunod sa dagat. Parang hindi sila nalunod. Dahil dito, nagsimulang kumalat ang mga haka-haka. Kinabukasan, dumating ang balitang nawawala na ang pamilya Cruz sa dagat. At mula noon, hindi na raw bumalik pa sa opisina ang janitor. Kalaunan, kinailangan ng palitan si Belen bilang manager ng bangko. Pero isang araw bago lilipat ang bagong manager sa dating opisina ni Belen, may nangyari na naman. Biglang umiikot ng mag-isa ang swivel chair ni Belen. May malamig na hanging umiikot sa loob kahit sarado ang lahat ng bintana. Sa takot, agad na tumakbo palabas ang sekretary at bagong manager. Mula noon, nagpabasbas na ng opisina ang bangko. Nagpamisa sila para kay Belen at sa kanyang pamilya. Pero kahit nabasbasan na, wala pa ring gustong gumamit ng dating opisina niya. Paminsan-minsan, may naaamoy raw na kandila o sampagita. Minsan naman, may tunog ng bintanang kusa raw bumubukas at sumasara. At kung minsan, may maririnig na marahan ng katok sa ibabaw ng mesa. Hanggang ngayon, naniniwala ang mga dating empleyado na si Belen pa rin iyon. Parang ipinapaalala niyang opisina niya pa rin iyon. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito,
Baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat!